Si Pangulong Marcos at si ang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas nagpulong hinggil yan sa monetary policy. Ang ekonomiya daw ng bansa, inasang makakabawi sa 2026. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalyn Soberano. Inaasahang makakabawi ang ekonomiya ng bansa pagsapit ng 2026. Kasunod ito ng naging pulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Elly Remolona kanina sa Palasyo ng Malacanang, kung saan tinalakay ang desisyon sa monetary policy nitong nakarang Oktubre at ang kasalukuyang economic outlook. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ang inflation sa 1.7% habang ang inflation para sa bottom ay 30% ng mga kabahayan ay nasa 0.4 o negative 0.4%. Dahil dito, ibinaba ng Monetary Board ang policy rate sa 4.75% upang suportahan ang mas abot kayang pangungutang para sa mga pamilya at negosyo. Ipinaliwanag din ni Remolona na ibinaba nila ang policy rate upang pasiglahin ang mas mataas na demand. Patuloy naman ang magandang inflation outlook, kaya kampante ang Pilipinas sa pagrepaso at pagbabawas ng policy rate. Para sa 2026, ang inflation forecast ay nasa humigit kumulang 3.1% na pasok sa target, habang sa 2027, inaasahang nasa 2.8% ang inflation outlook. Sinabi pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakikita ang pagbangon sa 2026 at ang pagbabalik sa target range ng gobyerno pagsapit ng 2027. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang kanyang pangako na pangalagaan ang katatagan ng ekonomiya at lumikha ng mga kondisyon para sa mas matatag at mas malawak na paglago para sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng lokal at national government upang mapalakas din ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Kanina, binisita ni Pangulong Marcos ang Baseco Community at sa bagong rehabilitate na President Corazon C. Aquino General Hospital sa Port Area sa Manila, kung saan inanunsyo ng Pangulo ang dagdag na 15 million mula sa Office of the President para sa pagpapaunlad ng nasabing hospital. Pinuri ng Pangulong Marcos ang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Maynila at iginiit na buo ang suporta ng national government. Bilang dating gobernador, ayon sa presidente, nauunawaan niya ang pangangailangan ng local government units para sa mga epektibong paghahatid serbisyo. Tinatayang nasa 20,000 residente sa Baseco ang makikinabang sa nasabing ospital. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, nung ako lumalaki, napuna ko po na ang tao, kahit gaano kayaman, kahit gaano kasikat, kapag may sakit, ay hindi masaya na tao. Kaya ang administrasyon po ito, ginagawa ang lahat upang mapatibay natin ang ating tinatawag na healthcare system. Pagka may hika kayo, kagaya ko, kapag sumakit ang tiyan ninyo, pagka may buntis, nandito po ang pamahalaan para tumulong sa inyo, para hindi nyo na kailangan maubos ang inyong inipon na pera na maubos dito sa healthcare. Kami na po ang bahala. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.